Because of Adam's sin, according to Romans 5:12, we are all born sinners. Dahil nagkasala ang unang Adan, kumapit sa hibla ng ating pagkatao at ng buong sangkatauhan ang mansa ng kasalanan. Kaya sabi po ng Psalms 51 verse 5, ang bawat isa'y ipinapanganak na makasalanan. Ang bawat isa, without exception, every one of us is born sinners. And what do you expect sinners do? Of course, sinners sin. Kaya ho natural sa tao ang magkasala. Hindi ho pinag-aralan ng taong magkasala. Ang tao po'y namuhay sa pagkakasala dahil ang tao po'y ipinanganak na makasalanan. Natural sa asong kumahol. Natural sa ibon ang lumipad. Natural sa isda ang lumangoy. Natural sa tao ang magkasala sapagkat nang ipinanganak ka, nakakapit na sa iyo ang likas ng kasalanan. That is why the Bible says in Romans 3:10, Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Maaring ang kasalanang nagawa ng bawat isa ay hindi ho pare-parehas. Maaring hindi kasing dugyot o kasing dumi ng kasalanang nagawa ng iba. Pero ang lahat ay nagkasala, walang matuwid, wala kahit isa. Kung wala ang grasya ng Diyos, tayong lahat ay walang pag-asa. Ang nagdala lang ng pag-asa sa atin ay ang grasya ng Diyos, ang biyaya ng Diyos. Romans chapter 5 verse 20, letter B, the Apostle Paul writes, but where sin increase, grace increase all the more. Kapansin-pansin mga kabiyaya na yung word na increase ay 2 beses ginamit. One in reference to sin and the other one is in reference to the grace of God. Pag binasa lang natin sa English, walang masyadong dating. Kasi parehas lang ang value eh. Increase, increase. Where sin increase, grace increase all the more. Pero pag tinignan natin sa original Greek text, makikita nyo po ang lantarang pagkakaiba. Ang word na increase in reference to sin, ang Greek word na ginamit ay pleonazo, meaning superabound. The other word, the word increase, in reference to grace, ang ginamit po na Greek word ay huperperuzo. Ito'y dalawang salitang pinagsama. Huper, that is where we get the English word hyper. Peruzo, huper, super. Peruzo, superabound. Yung word po na plenazo, superabound. Yung word po na huperperuzo ay superabound. Sa makatwid maliwanag, hindi po tinatabla ng biyaya ang kasalanan. Hindi rin po pinapantayan ng biyaya ang kasalanan. Hinihigitan ng biyaya ang kasalanan. Kung dakila ang kasalanan, mas dakila ang biyaya ng Diyos. In other words, when sin reaches its highest point, grace doesn't just match it. Grace surpasses it. Nilalagpasan, hinihigitan, sapagkat mas dakila ang biyaya ng Diyos. Hey, you cannot out-sin the grace of God. Dito po tumataas ang kilay ng iba at nagsasalubong ang kilay at sabi nila, di lumalakas ng loob niyong magkasala ngayon. Sapagkat dakila ang biyaya ng Diyos, di magkasala na lang tayo ng magkasala para lalong maging dakila ang biyaya ng Diyos. Ang sagot, hindi. Sapagkat ipinagpauna na ni Apostol Pablo nang una pang isinulat ito dahil inassume na po by the Spirit na ito magiging takbo ng malikot na kaisipang ng taong bagsak. Iisipin ng tao, magkasala na lang tayo ng magkasala para lalong sumagana ang biyaya ng Diyos. Hindi po. Ipinaliwanag ni Apostol Pablo sa susunod na kapitulo.
Romans chapter 6, verse 1 and 2. Interesting po, galing sa Romans 5:20, pagdating sa next chapter, pinaliwanag ni Paul, what shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? How did he answer? Verse 2, by no means. By no means. We died to sin. How can we live in it any longer? It's impossible. It cannot be done. So the issue at hand is not, will you go on sinning? The issue is not that. The issue is, can you go on sinning? The answer is, you can't. Because you already died to sin. Ang argumento ni Apostol Pablo ay hindi na pwede. Dahil patay ka na sa kasalanan. As far as God is concerned, sin is more of what Adam did than what we do. Kaya naman tayo nakagawa ng kasalanan ay sapagkat si Adan ang nakagawa ng unang kasalanan. Now listen to me and look at my eyes, my dear brothers and sisters. Kung hindi nagkasala ang unang Adan, wala tayong problema sa mga kasalanang nagagawa natin. Kaya tayo nakagawa ng kasalanan, minana natin kay Adan ang tinatawag na sin nature. And the sin nature we inherited from Adam, we were born with it and we live with it. Kaya natural sa atin ang magkasala. This is the very reason why Jesus did not commit sin. Why? Because Jesus did not come from Adam. Jesus is the second Adam. Jesus did not commit sin because he did not come from Adam and he doesn't have the sin nature that came from Adam. Wala po siyang likas ng kasalanan at dahil wala po siyang sin nature, hindi po siya nagkasala. Hinahamon niya ang kanyang mga kaaway. Sino sa inyo ang makakasumbat ng anumang kasalanang aking ginawa? Wala akong maisumbat dahil si Jesus ay hindi nagkasala ni nasumpungan naman ng daya ang kanyang bibig. Siya po'y puro, siya po'y dalisay, siya po'y walang kasalanan. He did no sin, in him no sin, he knew no sin. At dahil doon, hindi ho siya nagkasala sapagkat wala siyang sin nature. The problem is not what we do. Ang pinipix ng religion is what people do. They are barking up on the wrong tree. You're giving a wrong medication because you do not even know what the sickness first. Dapat alam mo muna kung anong sakit bago mo lapatan ng gamot. Ang sakit ay hindi yung ginagawa nating kasalanan. Symptoms po yun. Ang sakit ay yung minana nating kasalanan. Because of what Adam did, we sin. Are you getting this, my dear brothers and sisters? Because of what Adam did, we sin. So the problem is not what we do. The problem is what we have become. We became sinners, not because of what we did. We became sinners because of what Adam did. We inherited the nature of sin. And the sin nature is inside. That's why we live in sin and we practice sin. The moment you got born again, that sinful nature was taken away. Because that sinful nature died with Christ on the cross. When Jesus died, we died with him. What part of you died with Jesus? The sin nature. Yung minanang kasalanan mula kay Adan, yun po yung ipinako kasama ni Kristo sa krus. Hindi ho dapat mamatay si Jesus. Walang rason para mamatay si Jesus. Ang pwede lang pong mamatay ay ang may kasalanan.
Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Inako ni Jesus ang ating kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi po ni Propeta Isaiah chapter 53 verse 6, we all like sheep, gone astray. Each of us turned to its own way. The Lord laid upon him the iniquity of us all. Ang kasalanan natin ay ipinatong sa duguang katawan ni Kristo. That is why the Apostle Paul explains, he who knew no sin became sin, that we might become the righteousness of God in Christ Jesus. 2 Corinthians 5:21. That is why the Apostle Paul strongly argues, you cannot live in sin because you do not have the sinful nature anymore. That sinful nature already died. It is not in the process of dying. It is not even the hope that will die someday. It's already dead. Now look at the verse again. Romans chapter 6 verse 1 and 2. What shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? How did he answer? Verse 2, by no means. We died to sin. How can we live in it any longer? There is no possibility. It's impossible for a true born-again believer to live in sin because you are already dead to sin and you are made alive in Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Titus chapter 2 verse 11 to 12. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. What brings salvation? Look at the verse. I'll read it again. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. What brings salvation? Not the law of God. Not the law of God. The grace of God. Not rituals. Not rules and regulations. Not even the church. The grace of God that brings salvation to all men. Ang kaligtasan ay para sa lahat ng tao. Hindi po sa ilang mga tao lang, hindi po sa piling mga tao lang, hindi po para sa mga Hudyo lang, hindi para sa mga Hintil lang, Hudyo't Hintil, mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Can you say amen? Amen. God is not willing that any should perish, but all should come to repentance. Now look at verse 11 again. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. Verse 12, it. Referring to the grace of God. Ang nire-refer na it ay ang grace of God. Galing sa verse 11. It, the grace of God, teaches us to say what? No to ungodliness and worldly passions. And what else? To live self-controlled, upright, and godly lives. Tell me where? Not in heaven. Right here, right now. It sounds to me na hindi po license ang grace to live a sinful life. Napakalayo po niyan. Yan pong bintang na yan ay bintang lang ng mga taong galit sa mensahe ng biyaya. Na di umano ang grasya ay lisensya para magkasala ng magkasala. Dahil meron daw silang nakikita. Mga kapatid, hindi ko mo mayroon kang nakikita, sila po ang best example ng teaching ng Bible. Hindi ho sila ang example ng teaching ng Bible. Ang teaching ng Bible, mga kapatid, ay totoo kahit ano pa ang nakikita mo sa mga tao dahil hindi ho ang salita ng Diyos ang susunod sa tao. Ang tao ang dapat sumunod sa salita ng Diyos. Amen.